Hindi naharap sa contempt citation si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ukol sa kanyang kampanya kontra droga dahil walang kapangyarihan ang subcommittee na mag-contempt, ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. Ang pagmumura ni Duterte at mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga suspek sa droga ay nagbunsod ng mga panawagan na baguhin ang mga patakaran upang bigyan ang mga subkomite ng parehong kapangyarihang mag-contempt tulad ng mga pangunahing komite ng Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Pimentel, sa ilalim ng Section 20 ng aming mga patakaran, wala itong subkomite kapangyarihan na mag-cite ng isang resource person in contempt. Nilalayon niyang amyendahan ang mga patakaran ng Senado upang bigyan ang mga subkomite ng kapangyarihang mag-cite ng contempt bago ang susunod na pagdinig. Ipinahayag ni Senadora Risa Hontiveros na humarap kay Duterte sa pagdinig. Ang kanyang pagkadismaya at binalaan na kung ulitin ng dating Pangulo ang kanyang pag-ugali, hihilingin niya ang isang contempt citation. Sa aming investigasyon ukol sa mga extrajudicial killing sa kanyang kampanya kontra droga, walang sinuman, kahit na isang dating Pangulo, ang higit sa batas, anya. Ipinagtanggol ni Pimentel ang kanyang desisyon na payagan si Duterte na mangibabaw sa pagdinig sa pagsasabing nagbigay ito ng mahahalagang materyal. Kabilang sa mga pahayag ni Duterte ang pag-amin sa isang death squad na nag-ooperate sa Davao City, bagamat mabilis itong tinawag ng kanyang mga kaalyado na isang biro upang takutin ang mga kriminal. Ang karagdagang testimonya mula kay retiradong pulis na si Colonel Roy Nagarma at dating komisyoner ng National Police Commission na si Edilberto Leonardo na inaasahan sa susunod na pagdinig ay maaaring magbigay liwanag sa mga akusasyon na si Duterte ay nagbigay ng mga gantimpala sa mga pulis para sa pagpatay sa mga suspek sa droga. Itinanggi ni Duterte ang pagkakaroon ng bounty system, samantala, inanunsyo ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang plano na isumite ang transcript ng pagdinig sa International Criminal Court kung saan nahaharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay sa kanyang kampanya kontra droga. Dagdag pa rito, hinihikayat ng mga kritiko ni Duterte ang Department of Justice na pag-isipan ang pagsasampa ng mga kaso sa ilalim ng batas ng Pilipinas para sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao na ginawa sa panahon ng kampanya kontra droga.